Isa itong theme park sa tuktok ng bundok and makikita nyo lamang ito dito sa Da Nang, Vietnam. Dito mafe-feel mo din ang European vibes ng Bana Hills and makikita mo din dito ang sikat na tinatawag nilang the Golden Bridge. Kaya naman for today, isasama ko kayo at papakita ko sa inyo ang mga bagay na dapat nyo malaman if you're coming here sa Sun World Bana Hills. Good morning everyone! Today is our day 4 here in Vietnam. And today guys, we will be going to Bana Hills. Yes, sikat na sikat yung Bana Hills kasi dyan yung makikita yung Golden Bridge. So today guys, we booked this one sa Klook and yung kinuha ko ay yung Bana Hills na admission with shuttle bus service. And yung pick-up time niya is 8:30 a.m. Actually, merong specific na pick-up point which is hindi dito sa aming hotel. Pupuntahan pa naman right now. If nakapag-book kayo sa Klook, may certain pick-up point na dapat nyong pagpilian. Sa case namin, we choose a la carte kasi ito yung mas malapit sa amin. Saktong 8:30 a.m. ay andito na yung shuttle bus na magpipick up sa amin. Tip ko sa inyo guys, huwag kayong malate para hindi kayo maiwanan ng shuttle bus service. After here ay may isa pang pick-up point na dinaanan ang bus. And pagkatapos nito ay diretso na sa Sunward Bana Hill. Ang Sunward Bana Hills ay located 26 kilometers from Mikey Beach. It will take around almost an hour sa pagpunta dito. Marami namang mga options pero in our case para makatipid ay nag-avail na lang kami ng shuttle bus service going to Sunward Bana Hills. We finally made it here sa my Sunworld Bana Hills. But actually guys, andito pa tayo sa my entrance and then papasok pa tayo sa loob. So far, grabe, komportable naman yung naging biyahe naman sa shuttle bus. Nakatulog kami and 1 hour lang. Kaya sulit na sulit ang aming pag-avail ng shuttle bus sa Klook. Doon banda yung parking or nag-drop kami dyan banda. Tapos nilakad lang namin going here. Yan. So, nasa admission pa tayo. Entrance ng Sunworld Bana Hills. Hindi pa talaga ito guys kasi nasa baba pa tayo. Yan. If wala pa kayong admission ticket, pwede na kayong pumili dito sa my entrance. Pero since meron na kami, ay dumiretso na kami sa loob. Ito pala yung map ng Sunward Bana Hills and kung makikita nyo, sobrang lawak niya talaga. Alam nyo ba na nasa halos 45,000 square meters ang lawak ng Sunward Bana Hills? Sobrang lawak talaga niya, kaya tip ko sa inyo guys is to plan well your itinerary para masulit nyo ang pagpunta dito. This is just the entrance and sobrang dami ng mga escalators ang dadaanan nyo. First impression pa lang sa baba ay makita mo talaga kung gaano kaganda ang lugar na ito. Since nasa tuktok ang theme park ay para makarating dito need mo pang sumakay ng cable car. And kasali na sa binayaran natin ang admission and cable car. Malayo pa pala ng sakay ng cable car. So dito pa lang guys, sa may entrance, mapifeel mo talaga na paakyat na kayo ng bundok. Kasi alam nyo ba, paikot-ikot na kami, ilang escalator na yung sinakyan namin para lang makapunta sa sakahin ng cable car. Grabe, medyo malayo siya from entrance, pero okay lang naman, komportable ang paglalakad inside. However, mapifeel mo talaga na we are going to the mountains. Pagkadating namin sa cable car station ay QR code from Klook lang yung pinakita namin. Sobrang bilis lang kasi in-scan lang nila yung ating QR code from Klook. Finally, we are boarded sa napakagandang cable car ng Sunward Bana Hills. Alam niyo bang sikat na sikat din ang Sunward Bana Hills sa kanilang cable car? It is said to be one of the most impressive cable cars sa buong mundo. Are going to the top of the mountain. So it's not your typical cable car. It's one of the most impressive infrastructure here in Vietnam. Kaya naman if you're coming here, make sure to include this one sa iyong itinerary. The Sunworld Bana Hill cable car ay may habang 5,771 meters with 94 cabin. At dahil dito, isa siya sa pinakamahabang cable car sa buong mundo. Ang pagsakay dito sa cable car will take around 15 to 20 minutes and pagkarating mo sa cable car station sa tuktok ng bundok ay makakarating ka na dito sa tinatawag lang the French Village. Wala po tayo sa Europe pero andito tayo ngayon sa Sunward Bana Hill.
This is the French Village kung saan mafe-feel mo talaga ang napaka-European vibes ng Bana Hills. If gusto nyong masulit talaga ang pagpunta dito sa Sunward Bana Hills ay pwede naman kayong mag-avail ng room dito sa Mercure Danang. You can book this one sa Klook and magstay kayo dito ng overnight para talaga only pictorial dito sa Sunward Bana Hills. Malawak talaga dito sa Bana Hills and eto yung mga major spots na dapat mabisita nyo sa loob ng theme park. Sa loob ng Bana Hills ay maraming mga beautiful gardens na pwede nyong pagpicturean. Isa na dito ang Le Jardin na merong 9 different gardens na iba't iba yung design. Kung gusto nyo namang mag-cafe ay meron ding available sa loob ng Starbucks na nakaka-amaze yung kanyang architectural design. Before coming here sa Bana Hills, check first the weather para alam niyo kung ano yung OOTD na dadalhin nyo. January kasi kami pumunta dito and sobrang lamig at mahangin kaya nahirapan kaming mag-explore. Dito nyo din sa loob ng Bana Hills makikitang napakalaking Pop Mart. Nakaka-amaze tingnan pero hindi na kami nakapasok kasi mahaba yung pila. Malapit lang din sa Pop Mart etong Alpine Coaster. Bago ko lang nalaman na meron palang Alpine Coaster din dito sa Bana Hills. At para mas mabilis at di kami mahirapan ay nag-book na lang kami in advance ng tickets sa Klook. Nasa 158 pesos yung nabayaran namin and sayang nga lang at bawal mag-take ng video. If you're looking for thrill entertainment para sa mga kids ay merong available dito na Fantasy Park. Maraming mga indoor rides ang available dito sa Fantasy Park. Do take note lang na merong additional fee kung gusto nyong i-avail ang mga rides dito. Meron pala itong 3 floors. First floor is Thrill Zone kung saan makikita nyo ang bump card. Second floor is the Spirit Adventure and third floor is the Mystery World. So, andito ako ngayon sa may sun heat, guys. Yung parang warmer. Ayan, heater, ganun. Kasi sobrang lamig sa labas. Grabe. Nakakanginig sa lamig. Pero tingnan nyo. Ito siya, guys. Mainit siya. Pero sakto lang yung init. Kasi sobrang lamig talaga. Para sa mga tito and titas dyan, make sure to visit D-Bay Wine Cellar kung gusto nyong mag-wine tasting. Kung hanap nyo na may kainan sa loob ng theme park ay available din. Maraming mga international and Vietnamese food ang available dito. Actually, meron pa ngang Japanese and Indian buffet restaurants na pwede nyong bisitahin sa loob ng Bana Hills. Actually, when booking sa Klook, maraming mga options kung gusto nyong mag-avail ng international buffet. So, let's eat our lunch, guys. Bumili na lang ako ng Americano with jasmine tea. Surprisingly good yung lasa. Hindi ganun katapang yung kape, tapos matitaste mo talaga yung jasmine tea. Mabilisan, which is atong hotdog. So, this hotdog, guys, cost around 100k dong. Mga 200 pesos ganun. Then, etong tea naman is 60 dong. 60k dong. Gusto naman nila dito, guys, makatarungan. Afford pa din natin. Kasi, imagine, nasa tuktok tayo ng bundok, nasa loob tayo ng amusement park, tapos yung mga food nila dito, afford na afford pa din. Although, hindi siya ganun kamura compared sa downtown dito sa Vietnam, but for an amusement park, solid na to, guys. Affordable na to. At gusto nyo namang mag-food trip dito, maraming kainan. Meron din dito mga buffet. Actually, ang daming buffet dito, guys. So, merong Indian buffet, Japanese cuisine buffet, Vietnamese buffet. Ayan, meron dito. So, pwede nyo i-avail kasi affordable lang din. Nasa around 300k dong yung buffet nila dito. And also, if you book naman sa Klook, they also have option if gusto nyo ng lunch buffet. Sa amin, hindi na namin in-avail. Bakit nga ba? Diba? Kuripot. Hindi na namin in-avail. Basta lang, ganun din naman pala yung gastos or konti lang naman pala yung diferensya sa presyo. After namin kumain ay dumiretso na agad kami sa pagsakay dito sa cable car.
Pupuntahan kasi namin ang sikat and iconic na tinatawag nilang the Golden Bridge. And para makarating dito ay kailangan mo ulit sumakay ng cable car. Don't worry, malapit lang din naman kaya mag-enjoy pa din kayo sa view dito sa pagsakay ng kanilang cable car. Maraming hindi nakakaalam na sa loob pala ng Bana Hills matatagpuan ang iconic bridge na ito. It is one of the architectural marvel dito sa Vietnam and sobrang dami talaga ng mga tao ang dumarayo para makita ang Golden Bridge. It's a 150-meter long na bridge na mayroong dalawang giant hands holding the walkway. Iconic spots na dapat nyo mapuntahan talaga dito sa Vietnam ay etong Golden Bridge, which is one of the most photographed spots here in Vietnam na may taas na 1,414 meters above sea level. Grabe, nasa tuktok tayo ng bundok guys. Kaya naman no wonder na ang daming turista talagang pumupunta dito para masilayan ang Golden Bridge. This is one of the reason kung bakit talaga need nyong mag-check first ng weather before coming here para makakuha kayo ng magandang clearing. Medyo unpredictable kasi yung weather dito sa Bana Hills since nasa tuktok siya ng bundok. Kaya swerteng-swerte tayo dito na naabutan natin ang ganito kagandang view ng Golden Bridge. Malapit lang din sa Golden Bridge itong isang cable car station kaya dito na kami sumakay pabalik sa main entrance. It's around 3:30 PM na and babalik na kami sa baba kasi 4:30 PM yung bus departure going back to Mai Kee. It's a wonderful experience na nabisita namin ang pinakasikat na theme park dito sa Vietnam which is ang Sun World Bana Hills. And all I can say, sobrang sulit ang pagpunta dito. Saktong 4:30 PM ay dumating na din yung bus at inihatid na kami sa Mai Kee Beach. Thanks to Klook for an affordable and convenient way sa pag-explore sa Sun World Bana Hills. Yan na muna for today's video. If you like to know more about our Danang travels, check my previous vlogs. On my previous vlog, naibahagi ko na ang aming 5 days itinerary sa Danang and 2 days itinerary sa Hoi An. Kaya make sure to check my playlist. Hilig niyo din bang mag-travel and hanap yung itinerary and budget? Well guys, don't forget to like and subscribe. My name is Doc Sammy and see you on my next adventure dito sa Vietnam.